guys, welcome sa part 2 of 3 ng Biyaheng Luzon to Sorsogon Coastal Road Series. Sa bahaging itong magsisimula tayo sa Puerto Pilar patungong Sorsogon City. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol naman sa searches and seizures na nakalista sa Rule 14.8 ng PNP Manual. At ang isusunod na topic natin dito ay tungkol naman sa arrest and rules on engagement ng kapulisan. Muli, ang layo nitong video ay magpaliwanag lamang sa ating mga motorista upang maunawaan nila kung saan nanggagaling ang ating kapulisan kapag sila ay gumaganap lamang ng kanilang trabaho o tungkulin. Medyo subject itong searches and seizures kasi pinaghalong constitutional law at criminal procedure ang pag-uusapan natin. Pero gagawin natin simplified ang presentation para madaling maunawaan ng ating mga motorista. Simulan na natin. Ayon sa sundan nitong video na ang topic ay checkpoints, nabanggit natin ang PNP Manual Rule 14.8, valid searches and seizures without a warrant, kung saan may 7 nakalista na warrantless searches. Muli, ito ay ang mga sumusunod. Una, searches or search incidental to a lawful arrest, search of moving vehicles, seizure in plain view, consented search, stop and frisk rule, emergency and exigency circumstances, tipped information. Bago natin isa-isahin ang nasa listahan, ilagay muna natin ang diskusyon na ito sa wastong konteksto. Ayon sa ating saligang batas o 1987 Constitution, ipinagbabawal ang unreasonable searches and seizures dahil parte o component ito ng karapatan natin sa privacy. At ipinaghana din doon na korte lamang ang maaaring mag-issue ng search warrant upon a probable cause. Sa makatuwid, ginagalang dito ang karapatan sa privacy ng bawat isa, mamamayan man o naninirahan lamang sa ating bansa. Sa madaling sabi, as a rule, kailangan ng search warrant bago makapag-search sa iyo ang gobyerno o agent nito. Halimbawa, police, NBI, CIDG, PIDEA, barangay officials at iba pa. Subalit, may tinatawag tayong reasonable searches and seizures. Halimbawa na nga ang tinalakay nating doctrine of stop and search at search of moving vehicles sa checkpoints o kaugnay ng checkpoints. Ito ay dahil mahirap o imposibleng mag-apply muna ng search warrant sa korte ang pulis para ma-inspeksyon ang bawat isang dumadaang sasakyan. Kapag hindi reasonable ang ginawang search sa isang tao, anumang ebidensyang makukuha, baril o droga ay hindi maaaring gamitin laban sa kanya. Yan ang tinatawag na exclusionary rule kaugnay ng fruit of the poisonous tree doctrine sa ating batas. Unahin natin ang doctrine of stop and search. Bakit ito reasonable o hindi naman per se illegal? Ayon sa korte, ang pagtatayo ng checkpoint ay base sa karapatan ng isang bansa na ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga kalaban nitong naisiyang pabagsakin, lalo na ngayong pinaiigting ang kampanya laban sa terorismo at para na rin i-maintain ang peace and order sa komunidad para sa kapakanan ng mga mamamayan. Halimbawa, ang Oplan Sitan, Oplan Bakal, Oplan Galugad at iba pa. Mga kampanya laban sa kriminalidad at yung assassin na riding in tandem. Subalit tandaan na visual search o routine inspection lamang ang pwede sa checkpoint, maliban na kung may probable cause. Sunod, search of moving vehicles. Kapag may probable cause ang isang pulis na ang isang sasakyan ay nakaw, ginamit sa isang krimen, may sakay na kriminal o pugante, o may sakay na kontrabando, maaari itong parain at halugugin. Ito ay reasonable warrantless search sa praktikal na kadahilanan. Hindi mo kasi maaasahan mag-apply muna ng search warrant ng pulis na humahabol bago siya makapag-search ng nasabing sasakyan. Subalit, tandaan ayon kay Justice Leonen sa People vs. Season et al., kailangan muna ng probable cause bago pababain, kapkapan o pabuksan sa driver ang isang sasakyan na nasa checkpoint. Kapag walang probable cause, ang pulis wala itong karapatan o authority na utusan ang driver na bumaba o buksan ang compartmental hood ng sasakyan. Ito ay dahil sa checkpoint, visual search lang ang kailangan. Sa kasong ito, acquitted ang mga
akusado. Dagdag ng korte, hindi sapat ang suspicious circumstances lamang. Consented search. Dito pumayag ang driver na kapkapan siya o halugugin ang sasakyan. Ayon sa korte, kailangan na ang waiver or consent ay malinaw, specific, or tukoy, at intelligently made. Ibig sabihin na intindihan niya. Ano pa? Unattended by o walang pananakot or duress o pamimilit o coercion. Ang mere passive conformity raw o hinayaan lang ang pulis na halugugin ang sasakyan at walang protesta ay hindi sapat na consent. Sa kasong Veridiano, pasahero ang akusado ng isang jeep. Dahil sa isang tip, ay pinara ito at kinapkapan si Veridiano ng mga pulis sa loob ng jeep. Nakuha sa kanya ang isang T-bag na may lamang marijuana. Dito, mapapansin natin nakaupo lang sa jeep si Veridiano at walang ibang ginagawang krimen nang siya ay kapkapan. Sabi ng korte, hindi sapat ang tip lang para magkaroon ng probable cause ang pulis para kapkapan si Veridiano. Kahit pahinayaan niyang kapkapan siya at hindi siya nagprotesta, hindi pa rin tinanggap ng korte ang nakuha sa kanyang marijuana dahil illegal daw. Illegal ang pagkakakuha nito. Siya ay acquitted. Susunod, search incidental to a valid arrest. Maaaring i-search daw ang isang tao kasama ang lugar o bagay na malapit sa kanya matapos siyang maaresto. Halimbawa, lasing ang driver at pinahinto ng pulis. Sa pagkakataong iyon, ang driver ay arestado sa kasong drunk driving na may penalty na pagkakakulong ng ilang buwan. Doon ay maaaring kapkapan ang driver pagkatapos niyang maaresto at tingnan ang loob ng kotse na malapit sa driver's seat. Kung may makuhang illegal na droga o hindi lisensyadong baril, iyon ay maaaring magamit din laban sa kanya. Sunod, seizure in plain view. Ang bagay o kontrabando na halata sa paningin ng isang pulis sa kanyang kinatatayuan ay maaari niyang kumpiskahin. Kailangan ay, una, may prior justification ang pulis kung bakit siya nasa lugar na yon. Pangalawa, ang pagkadiscovery ay hindi sinasadya o inadvertently discovered lang. Pangatlo, obvious sa paningin ng pulis na isang kontrabando yung bagay na na-discovery niya. Halimbawa, sa isang checkpoint, pag flashlight ng pulis sa loob ng sasakyan, ay bumulaga ang nakapatong na baril o nagkalat na shabu at paraphernalia sa labag o likod ng upuan ng kotse. O kitang may nakasukpit sa baywang ng driver na hugis baril. Dito, may prior justification ng pulis dahil nasa checkpoint siya at karapatan niyang pumwesto doon. Sunod, ang pagka-discover niya ng kontrabando ay hindi sinasadya kasi routine inspection lang. At kitang-kita na kontrabando ang mga bagay na na-discover niya. Sa ganon, maaari niya itong kumpiskahin at gamitin laban sa driver. Sunod, stop and frisk rule. Kapag ang kabuuang pangyayari na nakita ng pulis ay nagbigay sa kanya ng reasonable suspicion na isang tao ay gumagawa ng mali, maaari niya itong kapkapan para masigurado niya walang nakatagong armas na maaaring gamitin laban sa kanya habang siya ay nag-iimbestiga. Halimbawa nito ay ang sa Posadas case. May isang taong suspicious ang galaw at may bitbit na buri pa. Nang lapitan ng pulis at magpakilala sila, biglang sinubukang tumakbo ng lalaki. Ito raw ay reasonable suspicion na may tinatago ang akusado na illegal sa kanyang buri bag. May nakuhang revolver, mga bala at smoke or tear gas grenade sa buri bag. Sunod na kaso, sa Sulayaw case naman, may iniimbestigahan ang pulis na report na may grupo ng armadong kalalakihan ang pag-alagala sa gabi. Sa pagpapatrolya ng pulis, nakita nila ang grupo ni Sulayaw na mukhang mga lasing. Paglapit nila ay nagsitakbuhan ang mga ito, ngunit nahuli nila si Sulayaw. Nakuha sa kanya ang isang unlicensed firearm nang siya ay kapkapan. Sunod, emergency and exigency circumstances. Ayon sa pagpapaliwanag sa manual, ito ay nangyayari kung may kailangan silang halugugin o i-search dahil naniniwala silang may krimen nangyayari. Subalit hindi na sila makapag-apply ng search warrant dahil sarado raw ang korte. Yon ang explanation ng kanilang manual. Sunod, at panghuli, tipped information.
Hindi ko ito alam ipaliwanag dahil malinaw sa mga desisyon ng korte na hindi sapat ang tip information lang katulad sa Veridiano case. Subalit, sa palagay ko, kung kasabay ng tip ay naobserbahan nila na may maling ginagawa ang suspect, maaari nila sigurong isagawa ang stop and frisk. Muli, hindi sapat ang tip lang. Okay? Sana malinaw po ang ating ginawang pagpapaliwanag. Maaari po ninyo itong i-share para mas marami pang mga motorista ang makaalam nito na halos eksklusibo lang na binibigay sa mga abogado at law enforcers. Tulungan nating huwag ma-frustrate ang iba nating mga kasama sa itinatadhana ng batas sa Article 3 ng Civil Code na ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Maraming salamat po sa inyong panonood at pag-subscribe sa Motorney channel. Sana panoorin nyo rin ang susunod nito, ang arrest at rules on engagement ng ating kapulisan. Muli, salamat po. Ride safe po tayong lahat.